Morning po. Nandito po tayo ulit sa school ng anak ko, no. Magbe-breakfast po ulit kami ng wife ko. Nakakita kasi ako ng menudo at saka ng tortang vegetables or vegetable omelette. So itatry ko po siya. So as always, mag-baseline po muna tayo ng blood sugar. Nakapulimat po siya sa camera. Ayan po. 101 po yung starting po ng blood sugar natin. So babalik po ulit ako after 1 hour para makakuha po tayo ng blood sugar spike. So ito na po, naka-tempo po tayo ng menudo. Ito po siya. Pinakontihan ko lang po yung patatas and carrots na kasama. Tapos sasabayan ko po siya na itong omelette na vegetables. So as in egg at saka vegetables lang po ito. So wala po siyang halong harina. At yung the usual na coffee natin. Sunmilk coffee, sugar free. Naka 1 hour na po, kuha na po tayo ng blood sugar. Yan. Oh. Not bad 135. Sige po, babalik po ulit ako after an hour to get the final blood sugar reading. Final blood sugar reading na po tayo. Yan. So bumaba naman po siya, no? 116. Though hindi po niya inabot yung baseline, no? Pero at least bumaba po siya. I think from 135 po yata ang first hour natin, no? So ang conclusion po natin, kung wala na pong choice, no? And you need to eat. Tapos menudo lang meron. Wala naman pong problema. But you need to remember what I did with the menudo. Pinakontian ko lang po yung patatas at saka yung carrots na kasama. And wala po siyang raisins. Yung kasabay po niya na omelette, vegetable omelette, wala pong problema yun kasi cabbage po siya. Tapos sa toge, may kasama po siyang toge. Cabbage, toge, tsaka konting carrots po. Tapos egg lang po yun. So tinanong ko po na mabuti kung may flour, wala daw pong flour. So kaya po hindi rin po siya nag-trigger ng blood sugar spike. And of course, yung coffee na araw-araw ko pong iniinom yun. Tested na po yun. So yun lang po for this review. See you guys in the next vlog. Bye-bye.